Yun, what's up mga katronics? So meron tayong dalawang unit dito, pareha silang 3 kilowatt. So ano ang pinagkaiba nila at ano ang advantage at disadvantage ng bawat isa? Okay, so ito yung hybrid setup na 3 kilowatt at ito yung off-grid 3 kilowatt setup. So anyway, mga katronics, dual MPPT yan para mas malakas yung harvest niya kahit makulimlim. Anyway, ito naman is built-in MPPT. So may sarili na siyang MPPT sa loob. So kapag 3,000 watts, dapat 3,000 watts din ang solar panel mo o higit pa. So wag naman yung sobra-sobra. Kapag palagyan natin 3,500, pwede na yon. Okay, so dapat mas malakas ang harvest kesa sa load para hindi lang basta nasusustain niya yung voltahe, nabubusog pa niya yung battery. Okay, so ang advantage nito is yun nga, meron siyang tatlong setup. Pwedeng on-grid, off-grid. Yan, pwedeng combination ng anumang halimbawa, battery, solar, gagana siya. Grid at solar, gagana siya. Battery at grid, gagana siya. So, may tatlong setup. Kaso, ang disadvantage nito mga Tronics, medyo hindi siya advisable kapag ang aircon mo is non-inverter. So, halimbawa, 1.5 na aircon na non-inverter, so hindi siya recommended. Kasi alam naman natin ang non-inverter na aircon is doble hanggang triple ang kanyang peak load starting current. Okay? So, not recommendable. Unless na inverter yung aircon, dalawang 1 HP, kayang-kaya niya ito. Okay? Isang 1.5 HP at sabayan natin ng basic appliances, pwedeng-pwede rito. Basta inverter. Rep na inverter, okay. So, yan. Meron siyang ATS for maintenance purposes. Pwedeng off-grid setup, magagamit natin ang ATS. Okay, dako naman tayo sa off-grid. So, ito, napakabigat nito. Para silang 3 kilowatt. So, ang advantage nito, pwede to sa kahit non-inverter na aircon. Kaya niya paganahin 2 HP na aircon kahit non-inverter. Because ito ay 3 kilowatt, meron siyang additional 1,000 watts para sa peak load. Pero peak load lang yun, hindi pwedeng magbabad ng minuto. Okay? So, yun ang kagandahan sa kanya. Pwede siya sa water pump, 1 HP, 1.5 HP, pwede siya. Pwede rin siya sa inverter. So, lahat. So, ang disadvantage niya, iisang mode lang siya. Off-grid setup. Pero ang kagandahan sa kanya, meron na siyang built-in smart charger na kung saan, i-connect natin yung charger niya sa Meralco or sa grid. No? Just in case na insufficient ang supply ni solar, like for example, dalawang bagay, makulimlim at gabi. Okay, so dyan papasok ngayon yung built-in smart charger niya. So kukuha siya ng kuryente sa grid para punuan yung battery, hindi malobat. Okay? So, yun nga, tapos ito pang kagandahan sa kanya, 48 volts na siya. So, pag 3 kilowatt, para sa akin, based on experience, hindi siya gaanong recommendable pagka 24 volts na 3 kilowatt tapos toroidal type. Yan, maipansin nyo. Toroidal type, sabihin, mayroong siyang transformer na malaki, na bilog na transformer sa loob. So, ito is 48 volts. Yan po. 48 volts. So, napakaganda nito. Hindi siya malakas sa battery na kumain. So, dual MPPT yan. So, yun lang mga Tronics. So, sa mga gusto ng mga ganitong setup, setup tayo, small setup, katulad yung mga previous post ko, nag-setup tayo, 1 kilowatt, 2 kilowatt, 3 kilowatt, na small setup, off-grid, nagsisetup din tayo ng hybrid, at ng mga ganitong toroidal type transformer. So, ito nga pala ay, papadala natin sa Mindanao. Sir, nakalagay doon sa pangalan niya, Sir Rastaman, no? Ito naman kay Sir, kalimutan ko na yung pangalan nito. Taga Caloocan lang din to. Sir Elmer. Okay. Tapos yun pa isusunod natin. Isang Sandom at saka hybrid na 1 kilowatt. Tapos yun pa. So marami tayong naka-line up. So yun lang mga Tronics. So may mga gusto ulit. Meron akong contact number dyan. I-inform nyo lang po ako. Yun lang pa mga Tronics, no? God bless.